binuking o binisto po ng isang OFW sa Middle East na totoo po yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Eto lang naman pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. wala talagang interest na magbigay ng tulong sa mga OFW para po mailikas ang mga OFW sa gitna po ng gyera. Ikaw naman BBM, ano yung pinagsasabi mo na walang biyahe dito, may plano, kaya mag-byland na lang sa Thailand. Ano palagay mo sa amin? Buhaya kagaya mo, baka ikaw pwede lumangoy doon. Palagay mo sa amin reptile. Tama yung sinabi ni VP Sara na may biyahe dito, kaya wag mo sasabihin wala. Tama daw po yung sinabi ni VP Sara Duterte. May biyahe daw po doon. Kaya wag niyong sasabihin wala, PBBM. Palusot lang kayo. Kaya wag sabihin na na wala. Ayaw lang talagang tumulong. Yun ang sabihin. I-share niyo tong video na to para masupalpal ito mga nagpapakalat na hindi daw po pwede yung sinasabi ni VP Sara Duterte na ang totoo niyan, kung magaling kang leader, kayang-kaya mong gawin kung ano man po ang nararapat para lang mailigtas ang ating mga kawawang kababayan na naipit po sa gitna ng giyera. Pero hindi po magawa ni Marcos Jr. kasi nga po, weak leader siya. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw pa ninyong aminin, klarong-klaro na weak talaga. Iba din. Sana all. Bangag. Yo, what's up mga Lodges mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Eto na po mga idol, yung binabash po nila na si VP Sara Duterte na sinabi po niya madali lang naman daw po mag-rescue ng mga OFW kung gugustuhin po talaga ng pamahalaan. Eto pong tanga-tangang mga tansong loyalistang vlogger, binash po si VP Sara Duterte, which is totoo naman yung sinabi niya. Kasi nga daw po, kinumpara ni VP Sara Duterte ang pandemya dito po sa nangyaring hidwaan sa Middle East. Eto po mga idol, binuking o binisto po ng isang OFW sa Middle East na totoo po yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Eto lang naman pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. wala talagang interest na magbigay ng tulong sa mga OFW para po mailikas ang mga OFW sa gitna po ng gyera. So eto mga Lodi i-share nyo po itong video na to para masupalpal yung mga tansong vlogger ni Marcos Jr. na ang kikitid talaga ng mga utak. Alam ko gamunggo lang yung utak nyo pero pinagpipilitan nyo talagang matatalino kayo. O eto, mas pakikinggan ko pa ang OFW na isa pong patunay na totoo po yung sinasabi ni VP Sara Duterte na pwede po magpadala ng eroplano at ilikas ang mga OFW kung gugustuhin lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kaso hindi mas gusto nilang ibulsa yung pera kaysa po itulong sa mga kawawa nating OFW. O, pakinggan nyo mabuti para masupalpal kayo Yan guys, may sahod na. Tapag-remit na ba ang lahat? Pa-remit na kayo para may pandagdag na naman sila sa panlagay sa maleta. Maleta. Nakakaya naman, di ba? Speaking of remittance guys, try nyo tong Aliman Pay. Minimum na pwede ka magpadala is 700 real. 0% charge rate. 0% charge rate daw yan mga idol. Para hindi po makinabang ang ating gobyerno. Para hindi nila makulimbat ang mga pinapadala ng ating kawawang OFW. Marami kang pagpipilian doon na pwede nyo i-transfer sa bank or sa e-wallet. Yan, like Gcash. Try nyo guys. Ikaw naman BBM, ano yung pinagsasabi mo na walang biyahe dito, may plano, kaya mag-byland na lang sa Thailand. Ano palagay mo sa amin? Buhaya kagaya mo, baka ikaw pwede lumangoy doon. Palagay mo sa amin reptile. Tama yung sinabi ni VP Sara na may biyahe dito, kaya wag mo sasabihin wala. Tama daw po yung sinabi ni VP Sara Duterte. May biyahe daw po doon. Kaya wag niyong sasabihin wala, PBBM. Palusot lang kayo. Ayaw nyo lang talagang tumulong kasi mapapagastos kayo. Di ba nagtitipid na yung pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr.? Kasi paubos na po yung kanilang pondo Pondo sa bulsa. Hindi naman pondo para sa pagtulong yan Pondo nila yan mga Lodi. Kanila po yung pera na yan. Yung pinaghirapan po ng ating mga kawawang OFW na binibigay po dito sa ating bansa at lalong-lalo na po tayong mga taxpayer, inaangkin na po lang pera na nila yan. Kaya ba't sila tutulong? Ngayon, alam nyo na kung ano po yung sinasabi ko kahapon na isiniwalat ng aking kababata na yung repatriation mga Lodi na mga OFW ko na gastos daw po ng pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. fake po yun. Dahil ang totoo daw po nun, ang mga taga Middle East po ang nagpondo para lang po mapauwi itong ating mga kababayang Pilipino na na-stranded po doon mga idol. Kakahiya ka, PBBM. Ayaw mo lang talaga tumulong sa mga kawawa nating OFW kasi alam mo na hindi ka nila iboboto. Ito, tuloy pa natin. Kung gusto yun talaga pwede, basta hindi ka lang bangag makapag-usap dito sa mga pamunuan kung sa mga parte ng Middle East ka pwedeng mag-rescue. Alam niyo yung bansag sa ating Pangulo? Bangag? Di ba nakakahiya? Tinapay naman Kasi kung
gugustuhin mo talaga, wala namang imposible. Pwede. Kasi alam niyo guys, yung mga ibang mga mayayaman tsaka during year, kapag ginusto nila, nakakaalis sila ng bansa kasi through private plane. Nag-iiba lang ng route, kaya wag sabihin na na wala. Ayaw lang talagang tumulong. Yun ang sabihin. O, yun talagang punto doon. Ayaw lang talaga tumulong ni Marcos Jr. para malikas ang ating mga kawawang OFW na naipit sa gitna ng gyera. Pero ang totoo niyan mga Lodi, tama si VP Sara Duterte. Kung gugustuhin ng pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. na tumulong, pwede. Kaso ayaw lang gumastos. Explain po natin yung sinasabi ni Lodi nating OFW about po dun sa pwede ka mag-rent ng mga private plane at iibahin lang po yung ruta. O ito po, ayon po ito kay Justice Noel Tiham. Sabi po kasi ito ni Madam Claire Palas to VP Sara, government can't send aircraft as airspace is still closed. Puta. Grabe talagang kajologan ito ni Claire. Sarado daw po ang airspace sa mismong war zone. Ngunit ang airspace sa mga lugar na labas nito ay hindi naman sarado. Ito po yung sinasabi ng ating OFW. Kung susundin po ang lohika ng Malacanang, kailangan pa nating magantay na matapos ang digmaan bago po makapagsimula ng pamahalaan magpauwi ng mga Pilipinong naipit sa gitna ng silangan. Ayun mga Lodi airspace in the war zone is closed but airspace outside of the war zone are not closed. Pwede po magpalit ng ruta para lang po maiwasan po kung saan po may nagaganap na gera. Ganun po ka-jologs itong mga tansong loyalista na kampo ni Marcos Jr. Kaya para sa kanila matatalino sila, lalong-lalo sa mga tansong talangka ng mga supporters nitong mga vlogger na to. Ang jologs nyo, ang dali nyong utuin. Ngayon, i-share nyo itong video na to para masupalpal itong mga nagpapakalat na hindi daw po pwede yung sinasabi ni VP Sara Duterte na ang totoo niyan, kung magaling kang leader, kayang-kaya mong gawin kung ano man po ang nararapat para lang mailigtas ang ating mga kawawang kababayan na naipit po sa gitna ng gera. Pero hindi po magawa ni Marcos Jr. kasi nga po, weak leader siya. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw pa ninyong aminin, klarong-klaro na weak talaga. Ituloy pa natin mga idol Yung commercial flight wala talaga. Pero depende. Kasi minsan nakaka-cancel. Pero yung iba by schedule talaga. Pero hindi naman sabing talaga na walang biyahe. Kaya wag sasabihin na na wala kaya hindi pwedeng tumulong. Kaya hindi pwedeng magpadala ng suporta. Yun, by land yan, talaga yung sa amin camel. Tapos pag sa dagat naman magta-transform. Iba din. Sana all. Bangag. Sana all bangag. Sino pinapatukuyan niya dito? Siyempre, yung Pangulo. Kasi wala man lang ginagawa. Ano na lang, antay na matapos yung gera? Antay na lang na mapulbo na yung ating mga kababayan dyan sa gitna ng gera? Ang layo mong leader, hindi ka totoong leader ng ating bansa, Marcos Jr. Yan ang tanggapin ninyo. Mahinang leader si Marcos Jr. Tapos, hindi niya man lang maramdaman, kailangan ng tulong ng mga kawawa nating OFW, palipad-lipad na lang sa ibang bansa. Ay hindi pala mga Lodi, meron pala siyang gustong itulong sa ating mga kawawang OFW. Ayan po, March 9, free call for OFWs in the Middle East now available, says Marcos. Ang galing naman talaga ng mga ginagawa panukala nito ni Marcos Jr. Ala, hindi uso ang internet sa kanila. Ano yun, tawagan pa rin, landline, through long distance. Ililibre na lang daw po ni Marcos Jr. ng kanyang pamahalaan. Bakit di ba yun libre kapag may internet ka? Ang jujologs talaga. Ito pa mga Lodi, ang mga nagagawa ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon kagaya nito, yung magpunta sa ibang bansa kahit na meron pong iniinda ang ating mga kawawang kababayan, mga OFW. Di ba? Ang ganda po ng postura. Sabi pa nga po ni Congressman Attorney Rowena Guanzon, sabi ko na, napanood ko na to. Di ba kahawig na kahawig, nilupin yung postura? At nasita nga po siya dyan ni Chris Chu. Kakaumpisa pa lang ng gera, wala na agad funds para sa mga OFW. Yung $200 daw mga Lodi, naging 20 dirham. Ubus na daw po ang pondo. Ilang araw pa lang nagkaroon ng gera. Wala nang pondo ang gobyerno. Kasi nga, napunta sa mga bulsa. Napunta sa maleta, napunta sa flood control, napunta sa ghost projects. Ganyan po kalupit si Marcos Jr. mga Lodi. Ganyan po ang liderato niya. At ito pa pinakamalupit mga Lodi, para maging safety po ang ating mga turista at maingganyo po pumunta dito, ito naman po yung kanilang ginagawa. Magbibigay daw po ng calling card. Ito po, ayon daw po sa DILG Secretary Remulla, every tourist that arrives in the Philippines will be given the calling card of 911. Para alam nila na meron tayong 3 minutes response time kahit nasaan sa Pilipinas.
Grabe. Grabe yung mga ginagawa nito administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Grabe, no? Ang lalaki ng mga pondo. Pero ito lang inaisip nila. Nagtitipid nga sila, mga Lodi. Nagtitipid sila para tulungan ng ating mga kawawang kababayan. Pero para sa kanila, mga Lodi, ang gagarbo po ng buhay nila eh. Diba? O, kayo na bahala. O, mga tansok talangka, mga vlogger ninyo dyan, purihin nyo pa. Nagmumukha lang kayong mga syunga-syunga. Dahil nga po, ang totoong gustong tumulong, tutulong at natutulong kahit na anong mangyari. Kagaya ni Tatay Duterte at ni BP Sara Duterte. Hindi kagaya nitong Marcos Jr. nyo kung ano-ano na lang mga pinag-iisip. Free call daw para sa mga OFW. Hanggang dito na lang. Asar na naman kayo. Naheblan na naman kayo. Kung ako sa inyo, i-share nyo lang tong video na to para mas lalo kayo mainis. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Mga tansong talangka talaga kayo.